Nalangin po tayo mga kapatid upang tayo lusog palain ng ating nakilang Diyos. Hallelujah. Nakila po namin Ama, Diyos sa mga pangyarihan sa lahat sa palano po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, malapit sa pagkakataong ito. Lahat kami kinahabagan, mahal na Panginoon. Nakarating simbol na gawain. Maraming salamat sa lahat, mahal na Panginoon. Napatuloy mo kami malapit ng iniingatan, mahal na Panginoon. Sa tuwing mahal na gawain kami lahat ay narito. Maraming salamat po sa iyo, mahal na Panginoon. Dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong kahabagan, mahal na Panginoon. Mahal na gawain ay patuloy mo, mahal na Panginoon, sinasamahan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aming pag-aaral, mahal na Panginoon, dahil sa oras na ito, dalangin po namin sa iyo, mahal na Panginoon. Paunawa mo sa amin. Aming maunawari mo sa tamang lapay noon, ano ay pagkukulang mga pagkakamali, patawarin mo kami, kahabagan mo kami, malapay noon, yung maglingkod sa kadang akin, wala pong kakayanan, malapay noon, sa iyong salamat sa iyong harapan, ikaw po malapay noon, ang tumulong, ilagay mo sa aking labi, ang iyong masalita, malapay noon, natulungan mo kami, malapay noon, sa tapos simbol na gawain, anong pong gawa ng kaaway, malapay noon, hadlang sa aming kalagitnaan. Di mo yun mga hadlang sa aming pagkikinig sa tamang malapay noon. Sa unang lagi na aming pastor, ay po sama-samang sinsaway, lahat ng gawa ng kaaway. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri po, pagluluwalhati, pagdadakila. Pagpupunta tayo mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. Tayong isa ating napakabait na Diyos lamang, praise the Lord. Dubling paggalang po, Espiritu sa ating minamahal, ginagalang ng mga magulang natin sa ating mahal na Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. At patuloy po natin inaalala yung kailang mabuting turot aral. Praise the Lord, ating beloved pastor, beloved Alisan pastor. Kailan mga kapatid niya makakalimutan at kung po nagpapaabot po ng magandang gabi na po sa lahat po narito. Praise the Lord, sa mga awit, sa mga manunugtog, mga kapatid, sa ating mga kapatiran. Hindi po nagsasawa dumulo sa gawain ng ating napakabait na Diyos. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, magandang gabi po sa pangalan ng ating mabait na Diyos. Ang ating oras mga kapatid ay 9:20 na mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Alam po, tapos dito alas 9. Wala tayong oras mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Subalit mga kapatid, ating pahalagahan, yung ating pag-aaral sa salita ng ating napakabait na Diyos. Tayo po mga ay binibigyan lamang mga kapatid, mga 30 to 35 minutes lamang mga kapatid sa ating pag-aaral salita ng ating napakabait na Diyos. Kaya pakihanda yung ating mga bersikulo, ating pong topic ngayon mga kapatid, sapagkat tayo po ay nasa pag-aaral po salita ng ating napakabait na Diyos. Napakahalaga po ito mga kapatid. Hallelujah. Ating mabasahin dito mga sa unang talata na babasahin natin sa Kawikaan 1:5. Praise the Lord. Susunod po yan sa Pilipos 3:8. Kawikaan 1:5. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, ang kapitulo ay 1, ang bersikulo ay 5. Nasasabi, upang marinig ng pantas at lumago sa ikatututo at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sa English mga tugang medyo magayon-gayon dangugon. A wise man will hear and I will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel. Everybody say, praise the Lord. Ang pantas daw mga kapatid na tao, nung marinig niya ang magaling na aral, nagkaroon po siya ng nalalaman. Lumago po yung kanyang kaalaman, kanya pong natutunan, kanya pong nalaman, naunawaan niya ang magaling na payo. Everybody say, praise the Lord. Ito daw po mga ang tunay na pantas. Yung kanyang napakinggan, kanya pong naunawaan, at dito niya po natutunan kung gaano katotoo, kabuti ang salita ng ating mabait na Diyos. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Wala po tayong alam mga kapatid. Subalit dahil sa unat dalangin po ng ating beloved pastor, lahat po tayong narito, tayo po ay naturuan na at atin na pong nalaman ang tunay na kalooban ng ating mabait na Diyos. Ang magaling na aral na ito po ay tatamuhin ng isang taong may unawa kung gaano kabuti ang mayroon alam sa salita ng ating mabait na Diyos. Amen po ba?
na medyo mahaba lang. Pero po, napakagandang pakinggan. Sapagat doon niya mga kapatid, nalaman na yung turo sa atin sa mga lagawang ito, walang katulad, iba yung katuruan sa ating mga natutunan sa eskwelahan kaysa natutunan po natin sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Malaki pong kapakinabangan. Sabi nga niya, kung siya lang sa kanyang sarili, hindi po siya magpapakumbaba. Subalit, dahil sa turo at aral na ating napakinggan, tayo po ay naturuan, kahit natuto tayong magpakumbaba sa harapan, unang-una sa harapan ng ating mahal na Panginoon, sapagkat naturuan tayo ng magaling na aral na tayo ay mayroon pong pagpapakumbaba. Everybody say Amen. Everybody say praise the Lord. Iyan po ang magandang maunawaan ng isang mananampalataya ng paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi po pagalingan ng ating sariling karunungan, kundi bilang tayo ay pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Naturuan na po ng salita ng ating mabait na Diyos mula ng ating marinig ang mga oral. Tayo po ay nagkaroon po ng paglago ng kaalaman, hindi po yung paglago ng ating sariling kaalaman, kundi tayo po ay nagkaroon ng paglago ng kaalaman galing sa salita ng ating mabait na Diyos. Magaling na payo dahil po sa salita ng ating mabait na Diyos. Everybody say praise the Lord. Mapala daw po yung nakasumpong ng karunungan at unawa sa salita ng ating mabait na Diyos. Everybody say Amen. Katulad po sa buhay ni Apostol Pablo, nung siya po ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon, grabe po yung kanyang ipinakita ang pag-ibig sa ating dakilang Diyos. Sabi nga mga kapatid, iniwan niya ang lahat nung nakilala niya ang mahal na Panginoon. Kinalimutan niya po kung sino siya. Ang kanya na pong hinarap, walang iba. Yung kanyang pagkakilala sa mahal na Panginoon, inibig niya ang ating napakabait na Diyos. Pinakita niya sa ating mahal na Panginoon na wala palang halaga ang kanyang nalalaman. Walang halaga ang kanyang kakayanan. Kaya nang nakilala niya ang ating napakabait na Diyos, basahin po natin sa 3:8 ng Philippians at susundan po yan mga kapatid sa Pilipos 1:6. Hallelujah. Ihanda mga kapatid. Praise the Lord. Dito po sa Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 8. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan, dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inari kong sukal lamang, upang tamuhin ko si Kristo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Grabe ito mga kapatid. Everybody say, Amen. Naunawaan ba natin yung ating mga binabasa mga kapatid? Unawain po natin, huwag lang po natin basahin. Unawain niya natin po sapagkat wala pong iba makikinabang na nito. Tayo po na nakikinig at yung ating napakinggan, inuunawa po natin, makakasumpong tayo ng magaling na payo galing sa ating mahal na Panginoon. Magkakaroon po ng magandang resulta sa ating buhay. Everybody say Amen. Hindi tayo magiging talunang Kristiyano. Sabagkat ipapakita natin sa ating mahal na Panginoon na walang katulad ang salita ng Diyos ay tinuro sa atin. Tinuruan tayo kung paano tayo magkaroon ng sapat na pangunawa, yung magaling na aral galing sa ating mahal na Panginoon. Hindi sa pagmamamagitan po ng ating karunungan, tanyak tayo, marunong tayo, may kakayanan tayo. Ang lahat po na yan ay baliwala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Si Apostol Pablo, mga kapatid, bagamat may sinabing tao siya, mayroon po siyang kakayanan sa kanyang sarili. Pero mula nang makilala niya ang ating mahal na Panginoon, inari niyang kalugihan ang lahat. Everybody say, praise the Lord. Hindi niya kinilala kung ano ang kalagayan niya. Praise the Lord, hallelujah. Hindi niya po pinansin ang kanyang kalagayan pagkataon niya. Dahil po siya ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Ganun lamang po yung kanyang pagkilala sa ating napakabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ganun lang mga kapatid ang kanyang ipinakitang kaunawaan. Nasumpungan niya galing sa ating mahal na Panginoon kung gaano niya nakilala ang ating mahal na Panginoon. Hindi niya walang bahala, kundi niyakap niya, pinakita niya sa ating mahal na Panginoon. Napakaganda pala sa isang mananampalataya, sa isang tao na kinahabagan ng ating dakilang Diyos na dati hindi karapat-dapat, pero kinahabagan siya ng ating mahal na Panginoon. Kaya ganun lamang po yung kanyang pagpapahalaga. Nung nakilala niya ang ating mahal na Panginoon,
Grabe po yung kanyang pag-ibig sa ating dakilang Diyos. Sabi ng mga kapatid dito, oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan. Dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala ko kay Kristo Jesus. Na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay. At inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Ating prakpakan ng ating. Ganon po niya po pinahalagan sa Kanyang buhay ang nakilala niyang Diyos. Everybody say amen. Hindi niya initsapera. Bagkus kanya na pong niyakap, inibig, pinahalagahan. Ganon po nalulugod ang ating mabait na Diyos. Nakikilala ng ating mahal na Panginoon kung sino yung tunay na umiibig sa Kanya. Hindi pa kunwaring Kristiyano. Everybody say, praise the Lord. Kristiyano pagkaharap mo, pagtalikod mo, iba na. Delikado po yan mga kapatid, praise the Lord. Tayong tinuruan na ng ating mahal na Panginoon kung ano po tayo ngayon, ito na po tayo. Amen po ba? Everybody say amen. Ito na po tayo mga kapatid. Hindi natin pwedeng palitan pa yung magandang plano sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ang nais ng ating ng ating mahal na Panginoon sa bawat buhay natin. Tayo po ay tunay na kinahabagan na ng ating mahal na Panginoon. Ang kinikilala natin hindi na po yung ating sarili, kundi ang ating kinikilala na po, mga kapatid, ang ating mahal na Panginoon, tayo po ay pag-aari sarili na ng ating mabait na Diyos. Everybody say amen. Ang sabi mo ba din sa Odod 6 ng Pilipos, basahin po natin yan mga kapatid, susundan yan sa Kawikaan 3:3. Hallelujah. Praise the Lord. Dito po sa mga sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 6, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, nang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi mo ba ni Apostol Pablo na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Everybody say, amen. Ganon din po tayo mga kapatid. Ang ating ginagawang ito, ginawa ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay, hindi po natin ito magagawa. Hindi po magiging ganito ang ating buhay kung hindi po sinimula ng ating mahal na Panginoon. So bali dahil sa kabutihan ng ating napakabait na Diyos, ito po tayo ngayon, alam natin na yung sinimula ng mabait na Diyos sa ating nakabutihan, ito po mga kapatid ay hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, gagawin ng ating mabait na Diyos, lulubusin niya hanggang sa araw ng ating mabait na Diyos. Everybody say amen. Kaya ang magtiis hanggang sa wakas, makikita ang pangako ng ating mabait na Diyos. Lulubusin niya ang kanyang mga pangako kung paano niya sinimulan sa atin na tayo ay baguhin, tayo ay pagpalain, tayo ay pinangakuan ng buhay na walang hanggan. Yun po ay hindi mag-iiba. Langit at lupa ay mawawala, pero ang pangako ng Diyos ito ay mananatili. Everybody say amen. Kaya mapalad mga kapatid, ang nagtitiis. Hindi tayo napagod. Hindi ka nagtitiis ka. Hindi ka napagod hanggang sa mga oras na ito, hanggang sa magbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa Banal na Sulatan, kung saan naroon ang ating mabait na Diyos, tayo naman po ay duroon. Everybody say amen. Hindi tayo napagod, naroon po yung ating pagtitiis. Sabi sa Revelation mga kapatid, 3:2 yata yan mga kapatid, sapagkat hindi ka napagod at ikaw ay nagtiis, yan ka pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Hindi ka napagod pabalik-balik sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi ka napagod magbigay ng ikasampung bahagi sa gawain ng ating mabait na Diyos. Ano man tungkulin, mayroon kang natanggap galing sa mahal na Panginoon. Hindi ka napagod, yung pinagtitiisan, yan ka pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Patutuo ng ating mga kapatid, isang choir member mga kapatid, napakinggan niya ba ito? Yung puno itong dumaan mga kapatid na 50th church anniversary, ang kanyang anak na 3 months old pa lang. May sakit. Pero oras na practice ng choir. Sa halip na dalhin niya sa ospital yung kanyang anak. Pero po, ang sabi niya, mahal na Panginoon, ikaw na ang bahala sa aking anak. Magpa-practice ako. Binigay niya sa ating mahal na Panginoon. Ganun po yung kanyang pagtitiwala sa ating mabait na Diyos. Nung matapos ang awitan ng mga choir,
pagbalik niya sa kanyang anak, wala na pong lagnat. Pinagaling na ng ating mahal na Panginoon. Ganon kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Everybody say amen. Nakilala natin siya, inari natin kalugihan. Ang lahat. Masunod lamang natin ang utos ng ating mabait na Diyos. May pangako ang ating mahal na Panginoon na siya nagpasimula sa atin ito. Hindi namin ito magagawa kung hindi simula ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Atin pong nagawa at tayo nagpapatuloy dahil po sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Inumpisahan niya sa atin na tayo ay nakakilala sa Kanya, tayo ay nagpuri sa Kanya, pinakita niya kung gaano siya kabuti, kaya ito tayo ngayon, nagpapatuloy, hindi napagod. Everybody say amen. Diyan tayo pagpapalain ng ating mabait na Diyos. Kaya sabi mo sa Balakasulatan 16:3 ng Kawikaan, Dito po sa mga Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 3. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Amen. everybody say praise the Lord. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa. Praise the Lord. Everybody say amen. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Ito po ay nangyayari. Totoo na nangyayari sa mga mananampalataya na tumitiwala. Ano man po mga kapatid? Yung ating plano, ipinagkatiwala natin sa ating mahal na Panginoon. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala. Kung ano man po yung ating purpose, ito po ay magiging matagumpay. Everybody say, praise the Lord. Maging matagumpay, ano man po ang ating mga plano, kapag ipinagtiwala natin sa ating mahal na Panginoon, diyan po natin makikita ang gabay, patnubay, ang tugon ng ating mabait na Diyos. Yun po ay atin na pong nararanasan, palagi po natin na-experience ng mga salita ng Diyos kapag ito po ay ating isinagawa, in-apply sa ating buhay. Tayo po mismo ang nakakaranas kung paano tumutugon ang ating mahal na Panginoon. Kaya tinuruan tayo na ito, iukol natin ang ating mga gawa sa ating mabait na Diyos. Sa salita o sa pagsagawa. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Ano man daw po yung ating ginagawa sa pagsalita o sa pagsagawa, gawin natin sa pangalan ng ating mabait na Diyos. Sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Diyan natin makikita palagi yung pabor ng ating mabait na Diyos kung paano patuloy niyang pinatutunayan sa ating buhay na siya ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kailanman hindi siya nagpapabaya, kailanman hindi niya ipinagkakait ang mabuting bagay na pawang ikakabuti ng mga tunay nagtitiwala sa ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Iukol mo sa Panginoon ang iyong gawa. Ay wala pong napapahamak na Kristiyano dito. Tinuro ng ating beloved pastor, ganun na lamang mga kapatid, ang turo ng ating beloved pastor sa banal na gawain ito. Everybody say, amen. Kung paano nangyayari na nagiging totoo ang mga salita ng Diyos na itinuturo sa atin. Dito natin napapatunayan kung gaano katotoo ang ating mahal na Panginoon. Katulad po sa ginawa ng Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, nung siya po ay naging apostol, nangangaral ang salita ng ating mabait na Diyos dahil sa pagkakilala niya sa ating mahal na Panginoon. Nung nakakilala siya sa dakilang bagay na ginawa sa kanya ng ating mahal na Panginoon. Inari niyang kalugihan na ang lahat nung nakilala niya ang mahal na Panginoon. Ano pa sabi sa Colossus 1:9? Basahin po natin yan. Praise the Lord, hallelujah. Susunod po yan sa Roma 8:28. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 9. Dahil dito, kami naman mula ng araw ng aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil sa pananalangin at ng paghingi ng patungkol sa inyo, upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kaniyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ganun po kabuti ang pagkaunawa ni Apostol Pablo. Nung nakilala niya ang ating mahal na Panginoon, binigyan siya ng pagkaunawa ng ating mabait na Diyos na napakahalaga sa isang tao ang maunawaan, ang karunungan, pagkaunawa galing sa Espiritu ng ating mabait na Diyos. Kung paano tayo lumakad sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang nais na Apostol Pablo na makita niya sa mga taga-Kolosas kung ano ang kanyang naramdaman, maramdaman din ng mga taga-Kolosas. Amen po ba? Ganoon din po sa atin.
Kaya hindi po tayo nagsasawa na mag-share ng salita ng ating mabait na Diyos. Sapagkat mayroon po tayong magandang naramdaman na gusto pa rin ibahagi sa kanila kung gaano kabuti ang nagkaroon ng pagkaunawa sa salita ng ating mabait na Diyos. Iba din say amen. Hindi po tayo nagsasawa. Sapagkat mayroon tayong naramdaman. Natanggap na dakilang bagay sa ating buhay na yun din po ang gusto nating maranasan nila. Maramdaman nila. Amen po ba? Iba din say praise the Lord. Maganda mga kapatid pagmasdan, mayroon kang dadala sa paanan ng mahal na Panginoon at nagpapatuloy at mapakinggan mo sa kanyang mga patotoo, yung kanyang buhay. Grabe, iba din say amen. Hindi tayo karapat-dapat, pero yan natin napapatunayan, yung dakilang bagay, hindi po nagsasawa, gumawa ng mabuti ang ating mabait na Diyos. Sa sino man pong lumalapit at nagpapakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Iba din say amen. Iba din say praise the Lord. Huwag tayong sawa mga kapatid, huwag tayong maya, huwag tayong mag-alangan. Kung pag tinanggap, ay pagpapala yan. Sabi sa Banal na Kasulatan, isang kaluluwa mapalapit mo sa paanan ng mahal na Panginoon. Naglilinis yan ng maraming kasalanan. Amen po ba? Naglilinis yan ng maraming kasalanan. Ibig sabihin, mayroon tayong nadala sa paanan ng mahal na Panginoon na isang kaluluwa. Tayo po ang nililinis ng ating mahal na Panginoon. Naglilinis ng maraming kasalanan. Iba din sa praise the Lord. Ng ating mahal na Panginoon. Yun po ang ginawa ni Apostol Pablo. Maranasan sa kanyang mga pangangaral, sa kanyang pagtuturo, kung gaano kabuti ang ating mahal na Panginoon. Kaya hindi siya nagsisitigil ng pananalangin. Katulad po ng ginawa ng ating beloved pastor, na mga manggagawa, mga full-time worker. Ganon na lamang mga kapatid, yung kailangang magtawag, pagsumamo sa ating mahal na Panginoon upang tayo ay magkaroon ng pagkatakot, pagkaunawa, karunungan galing sa ating napakabait na Diyos. Iba din say amen. Na kung dumating man mga bagay na parang hindi natin kaya, katulad ng patutuan ating mga kapatid kanina, na grabe yung pagsubok. Pero ang sabi sa Banal na Kasulatan, sabi niya, grabe kung siya lang hindi niya nakaya. Kung sino pa yung loved ones mo, yun pa ang ginagamit ng ating mahal na Panginoon. Grabe, tinitikis sila mga kapatid. Pero ang lahat ng bagay na yun, mga kapatid, diyan tayo tinuturuan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa Roma 8:25, basahin po natin yan. 28, Roma 8:28. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ang kapitulo ay 8, ang bersikulo ay 28, nasasabi, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay ni yaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Amen. Iba din say amen. Nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Nagkakalakip-lakip, ibig sabihin mga kapatid, habang tayo ay naging Kristiyano na, mayroon tayo na natanggap na dakilang pagkakilala sa ating mahal na Panginoon. Dumating man daw po ang mga bagay na ito na dumating sa atin na parang imposible na mangyari. Dapat po nating maunawaan na ang lahat ng bagay na yan ay pawang kalooban ng ating napakabait na Diyos. Everybody say amen. Hindi tayo magkakaroon ng katanungan. Tama po yung kanyang ginawa. Ipanalangin na lang. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Yun mga kapatid, ang nais ng ating mahal na Panginoon na binigyan tayo ng buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu ng ating mabait na Diyos. Dumating man mga bagay na yan, hindi natin kaya. Kung sa atin wala, hindi natin kaya. Everybody say amen. Minsan nga sa imong agong, pasiway na. Sa imong aki, pasiway na. Kung kita halabuo na, lalo kung darakula na. Kung tagas na kampayo. Maray pa kang araki pa. Pag sinanglian mo, sunod ng sunod, pasiring sa gawain. Ay kung darakula na, pag sinabihan mong, may gawain ngunyan, ay grabe na. Everybody say amen. Masabi mo, sunod sa nangaya ako. Kang panahon, may mayo pa rin service. Tahan mo ngayon kung yung service na nga ngayang pirmi man akong makadalo. Magayon na maray ang plano. Kang may service na, grabe na. Kaya maray so nagpapadagos hanggang ganyan. Everybody say, praise the Lord. Sabi nga kayo sa tuntugan ka sa bago, hadawa mo to, habo nang ipagamit, tabaan kung saan magdaralagan. Dahil naunawaan kan magulang niya.
Pero po, malaki po ang pagkaunawa at karunungan na galing sa ating mahal na Panginoon. Sa una't dalangin ng ating beloved pastor, lahat po tayo binigyan ng pagkaunawa at karunungan ayon sa Espiritu ng ating mabait na Diyos. Ang ating ginagawa kapag hindi natin kaya, ipanalangin sa ating mahal na Panginoon. Sa tamang oras, in His time, kikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon at yan po natin luluwalhatiin, pupurihin, pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Ibalik sa praise the Lord. Kung sa atin lang mga kapatid, hindi natin kaya. Subalit, dahil po sa maraming nagtuturo, maraming nagpapaalala, marami po tayong nalalaman kung ano ang purpose ng ating buhay. Amen po ba? Kung sa atin lang, kung walang nagtuturo sa atin, hindi po natin alam ang mga bagay na ito. Subalit dahil sa mga nagtuturo sa atin, ito po tayo ngayon. Ang lahat ay ating hinaharap, ating pinagtitiisan, ating binabata, nauunawaan na po natin na ang lahat ng bagay na yan ay pawang kalooban ng ating mahal na Panginoon at yun po ay para sa ikabubuti natin. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. 15:22 ng Kawikaan. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 22, sabi, kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala. Amen. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatag. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya mapalad po yung hindi nag-a-absent sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kahit malayo, napakinggan ko yung mga patuto, kahit malayo, baha, pinipilit makarating sa gawain ng mahal na Panginoon. At sa kailang pagdalo, nakikinig. At naunawaan nila yung kailang pagdalo. Everybody say amen? Naunawaan ang salita ng ating mabait na Diyos. Hindi po tayo nagiging huli. Hindi po tayo nagiging buntot, kundi tayo po ay palaging pinagtatagumpay ng ating mahal na Panginoon. Doon sa nakikinig na hindi lumilimot, nakikinig na gumagawa, pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Everybody say amen. Sabi nga ng ating, magayon so sa iyang patutuo kasubago. Sa patutuo pala mga kapatid, nagkaigwa na kita ning sarong po mga kapatid na topic. Everybody say amen. Kaya kung minsan ikaw kaming ginigibong topic, nababaliwala mga tugang. Dahil sa tuyang mga patutuo, nagkakaigo po kami ng topic. Everybody say amen. Salamat po sa ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Nasabi niya dahil niya inaasahan. Pero po, bandang huli, sabi niya, ang principal, pagpapaapod na siya, nagkakaigwa na sila ng pagkakaunawaan. Everybody say praise the Lord. Dahil sa ipinakita niyang kabutihan, kaunawaan, karunungan, galing sa Espiritu ng ating napakabait na Diyos. Hindi po siya nagbasa sa kanyang sarili. Kung babasihan niya kanyang sarili, ay magaling din ako, may nalalaman din ako. Pero po hindi niya po in-apply yun. Ang in-apply niya, yung mga turo at aral sa banal na gawaing ito. Sa turo at aral, una't dalangin ng ating beloved pastor, wala pong ibang makikinabang. Ikaw na nakikinig, na gumagawa, ikaw rin ang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, nung magkaroon po ng panalangin sa school, dahil niya aram na siyang apo doon, pero siya pa nang inapot, siya ang nanalangin. Amen po ba? Iba na say, praise the Lord. Ang mga bagay na yun sa kuya manipig dudulagang ng panahon, mga tugang. Kaya kami inot na nag-inis si Brother Louie, pag masabing, Brad, limanan kita. Dahil ako nagdadala ng loose sleeve, pabakay ako magdala ako ng loose sleeve, isa lang ako yan sa pulpito. Kaya pag oras yung gawin, dahil ako nagdala ako sa saurihan. Pero po yan plano ko. Iba man pala plano kang mahal na Diyos. Amen po ba? Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Dahil mayroong tao ng Diyos na nalangin sa atin. Tinuturuan tayo kung paano tayo magkaroon ng kapuspusan ng Espiritu ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kaalaman sa kalooban ng ating mabait na Diyos upang bigyan tayo ng buong karunungan, hindi ayon sa ating sarili, kundi karunungan galing sa ating mahal na Panginoon at binigyan tayo ng pagkaunawa ayon sa Espiritu ng ating mabait na Diyos. Kaya ito tayo ngayon, nagpupuri, pumapalakpak, sige lang ng dalo, kahit baga, kahit malayo, sige lang ng sige. Iba na say, amen. Dahil sa pagtuturo, pangangaral ng ating beloved pastor, ng mga ngaral,
matagumpay po tayo. Ito po ay hindi lamang dito sa lupa. Ito rin po ang magdadala sa atin sa piling ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo napagod, nagtitiis tayo, pinapakita sa ating mahal na Panginoon na ganyan yung ating buhay, hindi ka napagod, nagtiis ka, yan ka pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Hindi po masasayang, magpikit mo yung ating mga mata, nakatawa tayo, na nakahiga, tayo ay nakaburol, nakatawa tayo sapagkat yung pagpikit natin, siyang pagdilat sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Pinagpapala tayo ng ating mahal na Panginoon. Naunawaan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Jeremiah 3:15. Ito po ang huling bersikulo. Tayo po aawit na. Praise the Lord, hallelujah. Dito po sa aklat ng propeta Jeremias, Kapitulo 3, versikulo 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Dapat mga kapatid. Hallelujah. Sabay tayo ay naturuan ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. At yung mga salita ng Diyos ay tinuro sa atin. Atin ang pong ginawa, pinakinggan natin. Ating ginawa, sinunod. Tayo ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Yung kaalaman at unawa. Atin pong natatanggap. Everybody say amen. Bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. Hindi sa ating kalooban. Amen po ba? Hindi tayo pipili kung sino yung magtuturo sa atin. Kundi ang mahal na Panginoon ang magbibigay sa atin kung sino ang magtuturo sa atin ayon sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Yun ang kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Everybody say, praise the Lord. Naranasan po natin iyan mga kapatid. Hallelujah. Ilang taon na po ang gawain ito sa lugar natin. Dito po natin naunawaan. Sino man ang padala sa atin, pinakikinggan natin, bata man yan o anong klase yan, basta't padala ng ating mahal na Panginoon, tayo pa ay nakikinig. Ito po tayo ngayon, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo namimili. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Dawa sangot-sangot, pinakikinggan natin, sapagkat yan ito na unawaan, yung ginagamit sa gawain ng mahal na Panginoon, kung talagang okay sa paningin ng ating napakabait na Diyos. Maganda sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat po, ang ating napakabait na Diyos po, ang siyang kumikilos, gumagawa sa bawat buhay natin. Everybody say, praise the Lord. Ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip doon sa umuibig sa ating mahal na Panginoon. Yun po ay para sa ikabubuti natin. Binigyan tayo ng pagkaunawa ng ating mabait na Diyos, yung ating hinaharap na buhay ngayon, tinutungo natin ngayon, yung purpose ng ating buhay, hindi natin maunawaan kung hindi ipinaunawa sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo ay nagpapatuloy hanggang ngayon dahil ito po ang purpose ng ating mabait na Diyos sa ating buhay. Lahat ng ating mga panukala, iukol natin sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi po sa ating binasa, iukol mo sa Panginoon lahat ng iyong gawa at lahat ng iyong mga panukala ay matatatag. Everybody say amen. Kapag hindi tayo nagtiwala sa mahal na Panginoon, ay delikado. Bakong magayon ang satuyang mararanasan. Pero po, kung tiniwala natin sa ating mabait na Diyos, payapa tayo na nabubuhay sa mundong ito kahit may pagsubok ang ating kalagayan, just open your mouth to praise the Lord. Hindi tayo magsasawa, magpuri sa ating mahal na Panginoon. Yun na po ang ating buhay. Tayo po ay narito, mga kapatid. Sa oras ito, tayo ay awit na sa ating mahal na Panginoon. Alam po ng pagpupuri at pasasalamat tanging sa ating napakabait na Diyos lamang. Dahil sa habag at awa ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. If you ask me for an offering, I'll give it. If you want to sacrifice, I will obey. But But my life is all I have, and I will leave dedicated to the honor of your Yes, name. Lord. Humbly will I bow down as your servant. Humbly will I wait for your command.
I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hands. Here I am, and I long to do your will. Here I am, and follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. The book of truth is living in my heart. Written on its page from the beginning. There's a call for me to play in my part. Here I am, hallelujah, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Ayaw po namin mawalay sa iyong kamay, mahal na Panginoon. Nagsusumikap kami, mahal na Panginoon. here I am. Namadatan mo kami hanggang sa iyong pagpapalik, mahal na Panginoon. At sumusunod sa iyong pagpapalik. Here I Here we are. am, I follow your Sumusunod kami, mahal na Panginoon. command. Hallelujah. Here I Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, Lord, here I am. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hanggang ngayon kami ay narito. Nakikipagkaisa, mahal na Panginoon. Nagsusumamo. Kahit anong hirap, anong pagsubok aming hinaharap. Nanatili kami, mahal na Panginoon, sa iyong malagawain, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Dahil sa panalangin ng aming beloved pastor, naturuan kami kung paano kapag lingkuran, mahal na Panginoon, na hindi lahat ng bagay maganda yung aming haharapin. Subalit, sa kabila ng mga pagsubok na aming hinaharap,
Pinatutunayan mo sa amin na ikaw ang Diyos na totoo buhay, na hindi mo kami pinababayaan. Pinatunayan mo hanggang ngayon sa panahong ito. Lahat kami ay nanatili na naglilingkod, sumusunod sa iyong kalooban. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa panghawak mo sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. Praise the Lord. Malangin tayo sa ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Iparating natin sa ating mahal na Panginoon, ating mga kakailangan, ano man ang ating mga kahinaan, kahilingan natin sa ating mabait na Diyos. Tinuruan na ng ating beloved pastor, beloved San Pastor, ng mga manggagawa, ng mga mangangaral. Ang anuman ang ating hinaharap, anuman ang ating mga pangangailangan, tumawag sa ating napakabait na Diyos. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at lahat ng iyong mga panukala, ito ay matatatag. Pangako iyan ng ating mahal na Panginoon. Sa oras ito, tayo ay lumapit muli sa ating mahal na Panginoon. Oh, hallelujah. Nakita namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan na po, mahal na Panginoon. Narito po ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Susumamo, lumalapit sa iyo. Alam mo, mahal na Panginoon, aming kakayanan, kami ay mahina. Kaya sa oras po ito, minsan amin napagbigyan ng aming mga sarili, ay mga kahinaan na pagbigyan namin, mahal na Panginoon, patawarin na po kami. At sa oras po ito, mahal na Panginoon, anuman ang dalangin ng iyong mga anak, ipagkalubo po sa hinamalang kapamaraanan. Mga daraglay, mga pagsubok, problema, lutasin mo po, mahal na Panginoon. Pag-ainin mo, mahal na Panginoon. Ano mga pagsubok na kailang hinaharap, mahal na Panginoon. Halos sa oras po ito, ikaw po, mahal na Panginoon, bigay ng karunungan, kaunawaan, mahal na Panginoon. Lawak ng pangunawa, mahal na Panginoon. Sa aming mga kasalamuha sa mundong ito, mahal na Panginoon, ikaw po magbigay sa amin ng karunungan, tapang na aming mapagkita na ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon. I-provide mo po lahat ng aming pangangailangan. Ayaw po sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Sa oras ng kagipitan, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming bigyan ng ayon sa iyong kalooban, lahat ng aming pangangailangan. Alam namin, ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Karunungan, kaunawaan, pagkatakot, ipagkaloob mo, mahal Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak. Pagpalain mo kaming lahat, hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, sa nangihina ng lulupaypay. Hallelujah, ikaw po magbigay ng karunungan, kaunawaan, mahal na Panginoon, po magandang puso't isipan, na sa oras ng gawain, lahat kami ay makadalo sa iyong balang gawain, sama-sama ka namin purihin, sambahin at dakilain sa unat dalangin ng aming beloved pastor. Ang lahat ng ito ay mahal na Panginoon ay pinaabot sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Glory to God. Hallelujah. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tapos ating tinataglay ang karamdaman. Palaya sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa oras po ito na tayong mga anak, mahal na Panginoon, lahat ng aming tinataglay sa aming katawan, mga sakit o karamdaman man, lagdat man yan, trangkaso, ubo, pagkabingi, pagkabulag, guhitin man yan, sakit sa hidip, sakit sa dibdib, hirap sa paghinga, high blood, cast out, be healed, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Pagmumura, pagsisinungaling, walang pananampalataya, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo pa tumayo mga kapatid. Hallelujah. Tatlong bihis. Sigaw. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Alam po na magpupuri at pasasalamat. Tayong sa ating napakabait na Diyos lamang. Praise the Lord. Pagkakataon po ay aking binibigay sa ating beloved servant. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you sa ating mga aral sa gabi po ito. Sa ating po mga napakinggan na mga talata, mga minamahal, na ito po yung ating maipamuhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dubling paggalang, pagrespeto sa ating mahal na magulang sa Panginoon at sa patuloy pong pag-alaala sa pangangaral, mga pagtuturo na ating minamahal tinagalang na Pastor Evangelista Willie Estrada Almeda at ng beloved Assistant Pastor Lena C. Almeda. Pagbati sa mga beloved Almeda Children, sa lahat ng mga mangaral, mga gawa ng mga Panginoon, sa inyo pong lahat, magandang gabi, mga minamahal. Amen. Praise Lord. Muli, mga minamahal, sa ating pong mga announcement. Praise Lord. Hallelujah. Ang banal na gawain po ng mga Panginoon ay tuloy-tuloy
Sa araw ng Biyernes, mayroon tayong pananambahan mga minamahal. Sa dating oras, mga minamahal. Praise God. At sa darating na linggo, Holy Supper po dito, mga minamahal. Amen. At bago tayo magpatuloy sa mga karagdagang announcement, tayo po mga minamahal ay dumako sa ating pong paglilikom ng special love offering. Amen. Praise Lord. Hallelujah. At doon po mga minamahal sa ating pong kolekta ng First Sunday, mga minamahal, para sa dako ng main, yung para po sa iipon ng mga pangpatayo ng bahay-sambahan, mga minamahal, o pagdadaosan ng gawain sa dako ng main. Nakakolekta po tayo mga minamahal ng 2,125. Amen. At dito naman po mga minamahal sa TV at radio program, mayroon na po tayong 1,725. Amen. Praise Lord. Hallelujah. Sa ito pong ating special love offering, mga minamahal, ito po gagamitin din natin dito sa ating bahay-sambahan. Amen. Kaya ating po ipanalangin mga minamahal. Praise God, upang basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating pong paglilikom ng may special love offering. Mapagpala at dakila po namin ang masalangit sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Sa muli, kami po narito, mahal na Panginoon, sa paglilikom ng may special love offering. Pagpalain mo, mahal na Panginoon, ang palaging bukas palad na patuloy po nagbibigay, nagkakaloob siyo, mahal na Panginoon, para sa pagsuporta ng palalagawain. Pagpalain mo rin, mahal na Panginoon, sa mga nagnanais magbigay, subalit walang maipagkaloob, mahal na Panginoon. Sila rin po ibigyan mo mga sapat na pagkakakitaan, mapagkukunan, mahal na Panginoon. Sawain mo po ang sari-saring mananakmal sa mga pinagkukunan niyo, mga anak, mahal na Panginoon. Pagpalain po bawat sa amin, ito sa mga badalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise Lord. Hallelujah. There's a feeling in the air that God is everywhere, and His resurrection power is moving in this hour, that Jesus might be glorified. There's a feeling in the air that God is everywhere, and His resurrection power is moving in this hour, that Jesus might be glorified. I will glorify the name of the Lord. I will glorify His name, and His resurrection power is moving in this hour, that Jesus might be glorified. I will glorify the name of the Lord. I will glorify His name, and His resurrection power is moving in this hour, that Jesus might be glorified, that Jesus might be glorified, that Jesus might be glorified. Amen. God bless po mga minamahal sa patuloy po pagkaloob sa gawain ng mga Panginoon. Announcement mga minamahal. Praise Lord. Hallelujah. Mayroon po tayo dyan mga minamahal. Mayroon na pong nahipo mga minamahal na magkaloob po ng TV, mga minamahal. Kasi sira yung asyang ating monitor. Wala pa pong nahipo na magkabit. Amen. Praise God. Mayroon na pong nahipo na magbigay ng TV. Wala pa pong nahipo na magkabit mga minamahal. Praise God. Manalangin po tayo mga minamahal kung sino yung hihipuin ng mahal na Panginoon. Praise God. Para gumana po yung isang monitor natin dito, mga minamahal. Amen. At tayo po mga minamahal, sa darating po mga minamahal na Biyernes, meron po madalagawain, at sa darating na Linggo, Holy Supper, mga minamahal. At muli po natin ipapaabot mga minamahal, praise Lord, hallelujah. Sa darating po na Pitsa 16 ng March, yan po yung church anniversary sa dako ng Iriga City. Amen. Praise God. Maaari kasi ang nangasiwa po sa atin mga minamahal, ating beloved ordained preacher,
Diksais, mga minamahal, praise God, maaring baka doon po tayo maggawain dyan, mga minamahal. Amen? Yan po hindi pa naman sigurado, mga minamahal. Pero kung yan po, mga minamahal, ang magiging resulta, praise God, siguro naman po tutungo tayo doon. Amen? Praise God. Sino po ang gusto na tayo po'y makipagkaisa sa church anniversary ng Iriga, mga minamahal? Amen? Praise God. Lahat po tayo, mga minamahal. Amen? Nakarating nga tayo ng Lunita. Amen? Praise God. Mas malapit yung Iriga, mga minamahal. Amen. Praise Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy po tayo, mga minamahal, sa pagsubaybay po, mga minamahal, sa TV program at radio program, mga minamahal. Tuwing sa Lunes po yan hanggang Sabado, ang ating pong Jesus Miracle Hour. Amen. Praise God. At ang TV program tuwing Sabado, mga minamahal, alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi. Amen. Praise Lord. Hallelujah. Sa darating na linggo, mga minamahal, tayo po'y maglilikom, praise God, ng yung ating pong special love offering. Yan po'y magagamit para po, mga minamahal, sa fund for Bicol Region. Amen. Praise God. Para, mga minamahal, kung magkrusada, mayroon po tayong maidadagdag kahit kaunti, mga minamahal. Amen. Praise Lord. Hallelujah. Tayo po'y patuloy magipagkaisa, mga minamahal. Praise Lord. Hallelujah. Ganyan lang po, mga minamahal. Praise God. Yan po ang number ng ating beloved ordained preacher. Kung kayo po'y nagnanais na magpa-counsel, mga minamahal, kung kayo po'y may mga katanungan, pwede po kayong tumawag sa kanya sa numero na nandyan po, mga minamahal, sa monitor, 0920-544-4398. Praise God. Hallelujah. Yan po, mga minamahal. Tayo po tumayo ng, mga minamahal, para po sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay. Narito ating beloved. Praise Lord. Hallelujah. Ako na lamang po manalangin, mga minamahal. Praise Lord. Hallelujah. Mapagpalat dakila po namin ang masalangit sa pangalan po aming pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Siyong bala na gawain na aming natapos ng maluwalhati. Pagpalain mo, mahal na Panginoon, lahat yung mga anak, minsan ang pamuli sa aming pagsamantalang paghiwa-hiwalay. Muli po pong ingatan ang bawat isa sa amin kung paano mo kami inangatan na kami po'y nakarating dito. Praise God, muli mong ingatan hanggang sila po'y makarating sa kanilang mga pansamantalang tahanan. Ibalik mo, mahal na Panginoon, yung mga anak sa masusunod pang gawain, taglayang kalakasan, kagalakan na nagbumula siyo. Ito po sa mabdalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise Lord. We love you in the Lord, but our Lord Jesus loves you more. Amen.